Hello, good afternoon guys. Welcome to my YouTube channel. Today is Monday. It's around 2 o'clock in the afternoon in Tirana. Kaya kung titingnan nyo sa likod ko, very busy. Traffic. Bump to bump. Actually kaya ako nag-vlog. May nakita akong comments doon sa last vlog ko, yung naghukay-hukay vlog ako. I remember this guy, nasabi sa akin ni Alex na this is one of our old friend na sa Saudi Arabia. Nag-work kami sa company ng Alocare na si Michael. Sabi ko, sino si Michael? I remember Michael is from Sorsogon. Shout out dyan sa mga taga Bicol sa Sorsogon, and lalong-lalo na din sa Daet at sa Philly, Camarines Source, saan na yan. Okay, so nag-request siya na kung pwede daw i-vlog ko is about Mother Teresa. Napag-isipan ko, oo nga pala, Mother Teresa is dito siya sa Albania. And then look at guys, ano lang ako, grabe traffic, daming tao. Tingnan nyo guys dito, banda ko din matraffic guys. So come on guys, let's go. Hindi naman siya naka-stop, naka-go siya. So dito lang kami guys, talagang diretso lang ako kahit traffic. So mabalik tayo guys doon kay Mother Teresa. O nga pala, aalamin natin kung saan banda yung statue niya. And then magbibigay lang ako sa inyo ng kunting brief history about Mother Teresa. So let's go guys. Come on. Sige guys, habang naglalakad ako, hindi muna ako magbibigay ng information about Mother Teresa, pero may naalala lang kasi ako. Yung pinupuntahan pala naming simbahan ay St. Paul Catholic Cathedral, which is doon natin makikita yung statue ni Mother Teresa. Kasi maraming statue siya in a different places. Ngayon, naalala ko lang habang naglalakad ako, yung pinupuntahan pala namin, yung pala yung St. Paul Catholic Church Cathedral, na nandun yung statue ni Mother Teresa. Kaya siguro mga around 10 minutes pa guys dito. So this is again guys, this is one of my favorite place, yung Skender, kasi nga nakatira kami dun guys sa likod niyang Intercontinental Hotel. Doon lang ang bahay namin, kaya wala akong choice kundi dito lang talaga ako. This is one of the most beautiful icon ng city ng Tirana na dinadaanan ko. Kaya pag dumaan ka dito is very accessible sa lahat. Kaya let's go guys, puntahan natin. Anyhow, yung statue ni Skender, nakasarado siya ngayon. Baka mayroon silang ginagawa na nire-retouch or I don't know. Dito tayo dadaan guys, sa gitna, para dire-diretso lang tayo. Kaya I mentioned before you guys, naalala mo, sinabi ko sa inyo kahit saan ka dumaan pwede, kasi sabi ko this Tirana city is very easy para sa lahat ng pupuntahan nyo. Kaya very accessible. Kaya dito kayo dadalhin guys, kasi ang ganda dito. Bira ako ditong dumaan, kaya ang makikita nyo dito, mga friend, magkakasama sila, family at the same time. They make easy life easy. Napaka-relaxing, and the same time napaka-peaceful nila. And then ririnig mo lang mga simoy ng hangin saka yung tunog ng mga ibon. So bahala ka kung saan mo gustong umupo ka dyan, umupo ka sa upuan, or either umupo kay Lolo. Di ba si Lolo napaka-relaxing. So
Yun tinuro ko sa inyo guys, that is the office of the mayor. So dito tayo sa gitna. Pupunta tayo doon sa St. Paul Church Cathedral. So get tayo dito. So dito pa hindi ko natutuklasan kung ano to, office of ng Pirana, kung ano to. So let's go. Lakad lang tayo guys para exercise, para yung ano ko guys, pa ako something wrong, ma-exercise kahit masakit. So that's it guys. So everybody are walking along the street. As I said, ngayon din, so there are traffic dahil nga it's around 2 o'clock in the afternoon. Siguro yung iba uwian na or magla-lunch time. So it's a traffic time. Dito ang pinakamaganda rin guys, yung look at that view. Galing. Yun guys, diba? Guys, may nakita ako ditong building na ngayon ko lang nalaman, pero almost 2 years na ako dito. Ito palang building na to, yung malaking to, is the Ministry of Finance ng Albania. Yeah. Ministry of Finance. So let's go guys, walk lang na naman. Karamihan dito guys, one of my information guys, karamihan dito kung nakikita mo, more than 90% ng mga nagtatrabaho dito is mga matatanda. Kasi most of the young people, pagkatapos nang pumasok, mas prepare nilang magtrabaho sa Germany, sa France, sa Europe. But most of Albanian is karamihan daw sa Germany nagtatrabaho. At the same time, yung iba naman nasa London. Pero yung yung mga nakikilala ko, nagtatrabaho sila talaga sa Germany. Kasi Albanian has the passport, or I mean, mag-stay sa Europe ng at least 3 months or 6 months if I'm not mistaken. Pero along sa mga nakikilala ko dito sa trabaho ko, mga dating nagtrabaho na daw sila sa Germany 3 months to 4 months or 5 months. Then after balik na naman sila kasi mahirap din, hindi talaga sila nare-required ng working permit sa Europe country, kahit Europe na sila. Pero dahil nga Albanians, so need pa rin nila ng maraming requirements as to provide a work permit. Gaya nito. And then ay na-notice ko lang guys, ang Albanian mahilig din sila magbasa. Kasi kung makikita mo to, maraming nagbibinta mga libro, mga books in a different street. Marami sila. Ano guys, ang sarap ni yan, lalaki o babae. Ni kuya oh. Nagano lang si kuya. Kaiga lang siya, relaxing, doing his cellphone. So kung makita naman nyo, ito yung mga small mini grocery nila. So malapit na tayo guys. Okay, ang cute naman guys. Tingnan nyo guys, may nadaanan ako nito. Hindi ko alam kung anong meron. For sure may activity na naman ng Albania. So galing, ganda naman. Ayan, made of steel. Made of steel siya guys. So doon tayo pupunta guys. Doon yung church ni St. John Catholic Cathedral Church. Hello guys, tumawid tayo doon guys. Galing ako doon, tumawid ako. Dito ako dumaan para makita natin yung pinaka-view nung pupuntahan natin na sabi ko sa inyo, pupuntahan natin yung simbahan. So which is doon pala kami sisimba without my knowledge, our knowledge na St. Paul Cathedral Church
Doon mo makikita yung statue na si Mother Teresa. Pag sinerch mo sa Google, makikita mo yun doon. Yung pala, yun lang kasi sabi ko nga marami guys statue si Mother Teresa. Pero nakikita na namin yun. But nung nag-request yung kaibigan ko taga Bicol, hello Michael, thank you for your comments. At least bibigyan lang kita ng basic information na which is about Mother Teresa. So ngayon, malapit na tayo guys. Nandito ako sa bike lane. Mabuti na lang hindi sila nagagalit. Pero pwede ka naman dito. Yan guys, ilog nila. So far, malinis na at malinaw. But kung titingnan nyo guys ang linis ng Albania. Walang kalat. Very refreshing. Saka itong mga punong to, today is winter. Kaya ganyan siya guys. But mga ilang buwan na lang naman spring summer na. Makikita nyo guys, it's really amazing kung paano yung transformation. Tama ba? Transformation. Kasi nga ang weather dito, we have a poor weather dito sa Tirana. So spring, summer, winter, and then autumn, spring. Ayan nga. So guys, this is St. Paul Cathedral Church. Yeah. Dito kami nagsisimba. Ang oras ng simba dyan is around 9 o'clock in the morning. In English yun. Kasi 10 o'clock is for Italian. But I think normal dun na yun sa mga Albanian. Hello! And then tayo guys, this is the yan, ito yung makikita natin dito sa church na to, St. Paul Catholic Cathedral, yung statue ni Mother Teresa. Pero sa loob ng simbahan na yan, makikita nyo nakarasulat is Nene. Ang pronunciation kasi nyan is Nana. Sa Albanian, ang E is letter A as in apple, kaya Nana Teresa. So Mother Teresa. So hintay lang natin guys yung traffic mag-stop. Kung titingnan naman nyo guys, dito nyo makikita yung pinuntahan natin stadium. At may natuklasan pa ako guys, yung stadium along the vicinity pala doon is Mother Teresa Squares. Yung pala yun. Kaya after dito pupuntahan din natin yung guys. Kaya nga maraming salamat Mike. Binigyan mo ako ng assignment to vlog this. Okay guys, kaya lang natin. Tawid na tayo guys. Tayo dito. Pasok tayo guys. Let's go guys. Pasukin natin. Diba? Thank you Mike. Kasi dito kami nagsisimba. Definitely alam namin to si Mother Teresa. But when you comment me in the vlog, sabi mo nga pwede kong i-vlog about Mother Teresa. So ito yun. But yung nga, siyempre kung sinert ko siya sa Google, sabi niya nga marami talagang i-statue si Mother Teresa. So kung bibigyan kita ng basic information sa kanya is sabi ko I can give you only the basics. So Mother Teresa, she was born on August 26, 1910. Kilala siya as a Mother Teresa, or Saint Mother Teresa was an Albanian and Indian Catholic nun. And then siya pala
nag-found ng ano, founder siya ng isang one of the ministry of charity, saka yung sa Catholic saint. Talagang pinalaki pala talaga siya ng parents niya. She was raised as a Catholic. So I think around 12 years old lang siya, guys. Imagine, devoted na siya. Nahiwalay siya sa parents niya since nung nakaalis siya dito. So kung bibigyan nyo ng talagang more on information, siguro kailangan mag-search. Yun lang kasi ang nabasa ko dati sa kanya. And then ang family niya was originated in Kosovo. Pinanganak ata siya sa North Macedonia. So pasok muna tayo, guys, para makita nyo yung mayroon pa siya doon, makikita nyo sa loob. Quiet lang tayo. Dito tayo, guys, sa loob. So pakita ko sa inyo. Pakita ko sa iyo, Mike. That's ang mini-mention ko na Nena Teresa is Nana Teresa, Mother Teresa. Yung, how do you call this, image niya na I think it's made of stone. Hindi ko lang alam kung sino ang gumawa niya. Pero may nakalagay na Desiring. Hindi ko ma-pronounce. Dito tayo, guys. Ito yung St. Paul Church, Catholic. Para sa iyo, Mark. Para sa iyo, Michael. Last. Ito yung binabanggit ko sa iyo. So, nabasa muna tayo. Kasi parang there is silent here. Ganda ng simbahan na ito. Labas tayo. So, ito yung labas. That's it. Additional information para Michael. Actually, kagabi ko lang yung binasa, pero iwan ko kung nagre-registered sa mind ko na yung pinanganak siya nung August 26, 1910. Namatay pala siya nung September 5, 1997. Tapos kung maalala ko pa, yung iba na binigyan siya ng maraming awards when it comes to sa mga ginawa niya. Yung actually nung September 4 ata, correct me if I'm wrong, September 4, 2016, she was canonized by the Catholic Church sa Saint Teresa of Calcutta.
Yun ba yun? Calcutta ba yun? Naiisip ko. Calcutta, yun lang natatandaan ko. The anniversary of the death is on September 5, is now observed Earth Feast Day. Kaya pala dito sa Albania, meron ditong holiday, yung Mother Teresa. Mother Teresa, yun yung holiday na yun. So, yeah. It was built in 1910 to 2010. Correct me, kasi hindi ko mabasa to. 100. Nakasulat kasi to as Albanian. So, talagang devoted pala ka talaga siya. And then yung ano niya, yung ang religion niya pala talaga is Catholicism. Tapos yun lang ang naalala ko. But Mother Teresa also founded the Missionary of Charity of the religious congregation. Yun. More on ano siya sa mga mahihirap, walang pagkain. So guys, I think Michael, I think hindi ko maibigay talaga. Yun lang kasi ang nasa isip ko, yung binasa ko kagabi, yun lang nag-registered sa mind ko about Mother Teresa. So, but I was very appreciated dun sa feedback mo dun at nag-comment ka na i-vlog ko is about Mother Teresa. But yun nga, so yun lang naman ang nabasa ko ng information sa kanya na nag-registered sa mind ko. Pasensya na ha. Guys, if you have any more informative history or information about Mother Teresa, is mas maganda siguro. Ako lang, ginawa ko lang to nung binasa ko kagabi one time. So kaya yun lang nag-register, yun lang naisip ko. But guys, sasamahan ko kayo doon kaya nga nagulat pa ako doon sa natuklasan ko, yung pinupuntahan namin stadium. Akala namin Tirana Stadium, Albanian University, but they call this one as a Mother Teresa Squares. Kaya puntahan natin. Puntahan natin guys doon. Diba guys? It's around, I think it's almost 2:30 in the afternoon. Look at guys, the weather is amazing. Talagang look guys, look at this. Kapunta kami. Look at this view. Nakaka mind blowing. Actually guys, I'm still on denial na maganda talaga itong bansa ng Albania. Kasi sabi ko, this is one of my favorite country. Pero ang denial pa rin ako. Pero talaga sa ganda ng Albania, talagang I love it. Guys, may nakalimutan lang ako. I don't think so that kung it will add more information. Na-search ko lang yung the last word of Mother Teresa. Ano daw yung last word na binitawan niyang salita? I can breathe. Yung pala yun yung last, yung pagkamatay niya. That's very initiative when it comes to very yung words na binitawan niya is yun na yun, nagtumatak talaga. So and then siguro kung pupunta ako ng Macedonia, I can find all the museum of Mother Teresa doon. Kasi dito sa Tirana yun lang yung statue lang niya doon sa St. Paul's Catholic Church, Cathedral Church, yun lang yun. Saka itong pupuntahan natin na matagal ko nang pinupuntahan to without my knowledge, yung pala yung Mother Teresa Square, yung consist ng Tirana University at yung pinakamalaking stadium nila. So malapit na tayo guys, puntahan natin yun. Guys, tingnan mo guys, tingnan mo sila guys,
napaka simple ng life nila, oh. Having a coffee outdoor, napaka chill. And then napaka tahimik, peaceful. And look at this guys, see? On the other side naman, yung coffee shop. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, every corner are having a coffee shop. Siguro pag naglalakad kayo, every corner, yun na nga yun. Every corner having coffee shop. Kasi the weather, mataas ang very sunny, but grabing lamig guys. Kaya nga kung titignan mo mga suot nila, di ba makakapal? Kasi malamig guys, kahit materik ang araw. Dito pala guys yung Italian Embassy, yung the last week na pinuntahan ko, nag-apply ako. So hopefully in God's will, hinihintay ko guys yung result. So sabi nila 15 days process, at yun, tatawagan na lang daw nila ako kasi nabigay ko na lahat yung complete complete requirements, and yeah, I'm just waiting to call me. Sige guys, malapit na tayo. Sarap ng weather. Oh guys, ang ganda diba? Tingnan guys, ang galing. Sarap. May kikwento ako sa inyo pala guys, regarding Waze. Yung ginamit ko yung Waze, to be honest guys, even yung map, hindi ako very informative doon sa kabi. Hindi ako masyadong gumagamit ng mga Google Map. Pero as nowadays, kailangan mo daw gamitin yung para mas mapamadali. Alam mo naman, ang kuya nyo hindi Gen Z. Ano na ba? Ngayon, ganun na ata talaga ang ganun na talaga ata ang kailangan. Gamitin ng Google Map to make you easier mapuntahan mo yung pupuntahan mo. Guys, may nakita ako guys dito, hindi ko alam kung ano to, pero may naka-stated dito na Ismail Kimali Avenue, a history of this villa. Okay, mahaba guys, kailangan ko pa bang basahin? 1920, Tirana becomes Albanian's capital city. 1933, Villa was built by Mr. Terence Tosi, a minister under King Ahmet Sag. 1945, the property was confiscated and become a property of the state by the communist regime. Terence Tosi, as a barbarous Albanian, was executed by the Hoxha order. 1950, the Embassy of the Socialist Republic of Vietnam. 1990, the Forestry Department and let lower level was a cape frequented by RTBS WH. 1993, after the fall of communism, this property was returned to the Tosi family. 1993, 1994, acquired by Akrim Barda. 1997, residence of the ambassador of the Hellenic Republic of Greece. 2004, naging residence na siya ng residence of the Queen Geraldine of the Albanian of the SR Lechleca. 2006, naging residence na siya ng residence of the ambassador of the Kingdom of Spain. 2017, residence of the Barda family. Okay guys, ito guys yung binasa ko. Kasi hindi na kayo masyadong kikinig. Kung titingnan nyo guys, look at that. Ganda nyo Hindi ko lang alam guys kung it's a private. So yeah, look at this guys. Tingnan mo naman. Walking this
This weather, ang galing. I mean, sarap, hindi magaling. Hindi ka tatamarin. Pero during summer guys, sinabi ko na sa inyo, talagang pag summer, talagang tatalunin ng Pilipinas. But during this time, winter time, it's just February, I don't know, February 9 or 10. Amazing. Galing. Look at this guys. Tingnan mo na nga to. Look at this. Going down. Imagine kung ilang taon na tong punong to. Isipin nyo nga guys. Oh. Siguro mas matanda na to sa akin. Kita nyo, magaganda nila. One thing more is, sabi ko sa inyo, yung mga Albanian girls, they are beautiful. Yung mga lalaki naman, mga gwapo sila. So very friendly, smiley. Sa ngayon, yung generation ngayon pero dun most of yung mga matatanda, yung minsan nagbablog ka at nagbibideo ka, ayaw nila. Pero sa mga teenager, they are very friendly. They are smiling. Tapos game sila, kumbaga. Ano pala to guys? Roadner hotel pala to guys, hindi naanan ko. So same time, hindi naman traffic. Ang traffic nila hindi naman gaya sa Pilipinas sa traffic kasi. Pero doon mismo sa city, yes, I can consider na parang Pilipinas sa travel. Guys, tingnan nyo guys. Oh my god, look at that. Hindi ka talaga dito magsasawa. Kasi nga napakasimple ng life nila. Ang ganda ng weather. Kita nyo? Napaka-normal sa kanila. Ayun, mga oranges. Ang dami-dami. Ang daming orange. But look at that flowers. Oh my God. Nagsasay na siya ng spring summer. It's amazing. Actually guys, gusto ko na. Namimiss ko na yung spring summer. Tingnan nyo guys to. Yan beautiful. This is spring summer. Pero hindi ko alam, maaga pa ata dito. But pag nakikita ko to, sign na yan ng spring summer nila. Dito tayo guys. Roadner Hotel pala guys. Kung gusto nyo, magbisita kayo dito sa Albania. Pero pwede itong i-recommenda sa mga mampepera lang. But those who are budgeted, marami guys, mura lang. Siguro ang one day nagre-range lang siya ng 1,000 lek is around 10 euro. So siguro pwede na, mga 100 euro, nasa almost 5 days na kayo. But it's okay. Pero those sa mga family friend ko or close friend ko, you can stay with me. Don't worry guys. Galing. See guys, ang haba na nilalakaran ko until there. Promise guys, ang sarap maglakad, especially this weather. Guys, may papakita ako sa inyong puno. Look at that tree. Kung titingnan mo yung may yellow, yung may yellow, yun yung sinasabi ko sa inyo na binebenta nila yun every corner ng mga mga street. Yan, pinipitas lang nila yan, tapos binibenta nila. One bundle is around 100 lek. Imagine, gaya nito guys, oh, that one, ito yung sinasabi ko. Yan yung pala, baliktad, bulaklak na yan. See? Pero as I mentioned, sabi ko, yun na nga nagiging sign of spring summer daw, magsisimula na. Binibenta nila yan guys, kaya yung mga, di ko lang alam, yung, I'm sorry to say, hindi naman mahirap na mga Albania, yung mga nasa street na namamalimos,
yung group of family yan eh, mga namamalimos. Yun, hiwa-hiwalay sila, may mga dala-dala sila niyan, mga bundle of flowers. Tapos tinanong ko, it's around 100 lek. So 100 lek, ano ba sa peso? Alex, calling Alex. Alam mo naman ako, kahit accounting graduate ako, bobo ako sa math. So turo ko lang guys ha. Sige na. And one information din pala, hindi ko lang aram kung ano to. Dito napapanood yung Miss Globe last 2024. Diyan Miss ko ginanap yung Miss Globe noong 2024. Dito yun, 2023 o 2024. Nanood kami nila Alex dito. Kami lang pala ni Alex. At ito pa ang gusto kong malaman kung ano to. Sorry guys, I'm not very informative. Kahit lakad lang ako dito, but dahil nga I'm starting to vlog, kailangan ko ng pag-aralan. Look at that guys. That's the arena, the Stadium of Tirana, Albania. Laki niyan guys. Pero may papakita ako sa inyo, just to make it sure, is connection with Mother Teresa. Imagine guys, every time na naglalakad ako dito, nakikita ko lang yun. Left hand side, makikita mo may nakadikit talaga. Pero I never thought that, imagine, look at that, anong pangalan niya Michael, look at that, Mother Teresa Square. Mother Teresa Square, diba? So it means, without my knowledge, ito pala yun, yung lawak na to, ito na yung Mother Teresa Square. Considering nandyan sa gitna yung Tirana University and the Stadium of Tirana, the biggest stadium in Tirana. May naka-emboss siya dito sa right side, at the same time na andun sa left side. Kasi to, minsan marami ditong nagaganap itong square na to. Mayroon dito mga sports car, yung parang competition sport kasi sinasarado to. May concert, may mga dito din ginaganap yung pag may mga election, yung parang alam mo yon, campaign, yun, different. Tapos imagine guys, that is the city, yung pinakadulo. Kung nakikita nyo yung red na Albanian flags na sa pinakagitna, iyan yung Iskender, yung statue na tinakpan nila. With respect, nilagyan nila ng flag, hindi lang nila ginagano na takpan ng anything na pwede lang nila. Imagine guys. Imagine. This is the square, Mother Teresa Square. Imagine. Thank you Michael. Pero yun lang siguro kasi ang information nila dito kasi yung pinaka origin country talaga niya is in Kosovo. At the same time pinanganak siya sa North Macedonia. So kasi Tirana, ang city niya is, there are 74 city in Tirana. I mean, wrong, cut. Albania has a 74 city. So isa na dyan yung Tirana. So 74 city. So ngayon, there are Balkans, Macedonia, Montenegro, and then Slovenia, and then Greece. Ngayon, bago ka makapunta kasi dun sa Macedonia, you need to apply a visa. Bago ka pumunta ng Montenegro, kailangan mo din mag-apply ng visa. Bago ka pumunta ng Kosovo, kailangan mo mag-apply ng visa. Especially sa ating mga Pilipino. Kasi siyempre Albanian, they can no problem for me. May mga excess sila. Pwede silang pumunta ng Europe.
tayo lang mga Pilipino talaga, we need to have a visa para makapasok doon. But what my experience, sabi ko nga sa inyo, in Kosovo, 5 times na ako nakapasok doon without my visa. Yun nga lang, one time na-check ako, pero yeah, I think it's the best thing para lang talagang kailangan talagang gawin yun. Doon tayo guys sa mga legal, pero hindi naman ako naging illegal. It so happened during the Kosovo is hindi lang sila busy ng mga turista, but yes, again, kailangan natin mag-process sa tamang legality. So mong pumunta, you need to apply for a visa. So kita nyo guys yan, yan o, yung white bus public transportation na yan. At the same time, yung yellow na yan is the same, galing sila sa TEG. Out of city sila, yung mall na pinakamalaki. So yan, iikot lang yan, kaya hindi naman kayo mawawala. Ikot lang yan, ang destination yan going to the city. So sabi ko nga, hindi kayo mawawala guys, napakadali lang. Basta tandaan lang nyo yung intercontinental doon na yellow, hindi na kayo mawawala kasi it means nasa city na kayo. Ang galing. Ay, natatawa ako sa sarili ko. Imagine Mother Teresa Square. Ito pala yun. Without any information na pinadaanan, ilang beses ka na nakarating dito, at the same time napuntaan mo na tong pinakamalaki nilang stadium. Part pa rin ito ng Mother Teresa Square. Diba guys? That is diba guys? Yung nga guys, ano pa ba yun? Mayroon lang sa akin nag-remind na yung the last na nabasa ko lang through yung tawag doon kay Mother Teresa. Mother Teresa, yes. Yung the first time she arrived from India, there is no income pala during his missionary. Talagang she begged food for people. Talagang humingi siya ng pagkain sa mga tao doon sa India, sa doong kahit saan siya pumunta, sa dadaanan niya, doon niya na-realize kung gaano talaga na testimony niya sa sarili niya na to help people na walang makain talaga. Pinagdaanan niya pala yun. At the same time, na-build pala ang pangalan niya, nagkaroon siya ng sariling pangalan niya sa Mother Teresa Airport dito sa Albania. Yun. Nakalimutan ko yung date niya but she was very devoted when she was 12 years old as a Catholic. Kaya nakikita niya ang mother niya kung paano nag-struggle. Talagang siguro call na niya yun. And then yung feelings of devoted ka sa paniniwala mo sa Panginoon, kung paano ka tumulong sa mga unfortunate na tao. So kung iisipin nyo guys, di ba, napakahirap nung ganun. Kaya na-realize ko lang na by having the information of Mother Teresa is hindi naman siguro mahirap maging katulad ni Mother Teresa, but at the thing is nasa tao na nga yun. So how you paano ka makikisalamuha sa tao, paano mo i-devote ang sarili mo sa paniniwala mo sa Panginoon, strong faith, at the same time yung talagang devoted ka sa gagawin mo. Kasi isang bagay lang na-realize ko kay Mother Teresa is hindi naalis sa kanya yung paniniwala, pero ang dami niyang pinagdaanan, hungry, maraming struggle, pero hindi siya bumitaw.
So, yes, mahirap, pero kung gagawin mo talaga, talagang magagawa din natin. Pero nowadays, sabi nga nila, it's a different, iba na panahon ngayon. Pero siguro, marami pa ring tulad o magiging katulad ni Mother Teresa sa mundong ito. Lalo na dito sa Albania, nakikita ko rin marami silang missionary, which is naglalakad-lakad, and they're trying to invite you, yung binibigyan ka ng ano nila. But yeah, kasi as of now, kung titingnan mo dito, for the young generation is hindi naman, what I'm trying to say is, marami naman sigurong mga taong katulad ni Mother Teresa, na nasa puso niya ang tumulong at magbigay ng pagkain, magbigay ng tulong sa lahat ng nangangailangan. For this vlog, I would like to thank Michael. Pasensya ka na kung hindi very informative ang binibigay ko sa iyo, paputol-putol. But really, I'm really appreciated dun sa comments mo. And then, maybe soon, pag nakapunta tayo sa Macedonia, maka-apply tayo ng visa, bibigyan pa rin kita ng information about Mother Teresa. And then at the same time, thank you for having you. And sa lahat ng nanonood, thank you guys for watching my vlog. I hope please subscribe and like. Maraming pong salamat. God bless all. Thank you.